Sa pag-usad ng panahon, kasabay nito ang pagbabago ng klima ng mundo dahil sa iba't ibang dahilan. Pero isang barangay dito sa Hingoog City ang desidido na labanan ang epekto ng climate change sa pamamagitan ng proyektong Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development. Isang taon na ang nakalipas simula ng tulungan ang komunidad ng Lawa at Binhi. Kumusta na kaya sila at ang kanilang mga pananim at inaalagaan sa Lawa? Alamin natin yan dito lamang sa kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa pinakapuso ng Hingoog City, matatagpuan ang Barangay Minsapinit, isang komunidad na matagal nang nakasalalay sa lupaing nagbibigay buhay sa kanila. Ngunit sa paglipas ng panahon, ramdam na rin dito ang epekto ng pabago-bagong klima. Kapansin-pansin din ang tila kawalan ng malapit na mapagkukunan ng malinis na tubig. Bukod dito, kakaunti sa mga residente ang may sapat na kaalaman pang-agrikultura kaya't hindi gaanong nagagamit ang malalawak na taniman. Bunsod nito, nagkakaroon ng ilang residente sa komunidad ng problema sa pagkain. Noon, yung mga pamilya po na mga benepisyaryo natin ay talagang masasabi natin na medyo kulang po ng mga pagkain at saka mga kaalaman po kung paano natin maisagawa o kaya paano natin ma-improve ang ating pamumuhay. Bilang tugon, inilunsad ng Department of Social Welfare and Development ang programang Lawa at Binhi o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished. Layunin nitong agarang tugunan ang kakulangan sa pagkain at buhayin ang kalupaan upang tulungan ang mga komunidad na kagaya ng Minsapinit. Sa ilalim nito, ipinatupad ang Cash for Work, Food for Work, kung saan binabayaran ng mga benepisyaryo ng salapi o pagkain habang nagtataguyod ng mga proyektong pangkapaligiran. Project Lawa at Binhi is a 20-day cash for training and work program. So, 3 days na cash for training ang binibigyan namin sa mga benis. And then 15 days na cash for work proper. And then 2 days na sustainability training po. So 20 days overall. Ang Project Lawa at Binhi started in November 2024. So may 80 beneficiaries tayo. We started with the cash for work na more or less 650,000 for the 80 persons and undertaking the initial phase of the project. Yung cash for work ay equivalent yun sa 20 days of work dito sa area nila. And aside sa cash for work ay may naibigay din ang Department of Social Welfare and Development ng 2 sets of food packs sometime in July and just lately. Dahil sa proyektong Lawa at Binhi, nagkaroon ng mga benepisyaryo nito na mapagkukunan ng mga pananim mula sa Department of Agriculture at mga fingerlings para palakihin sa kanilang palaisdaan. Ito naman ay mula sa pakikipagtulungan ng sangay ng DA na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. So after the 20 days nga program, mag-wait ang mga benis about a month because the BFAR will inspect sa tubig kung okay na ba lagyan ng fingerlings such as mga tilapia. Binhi sa mga garden, mag-provide ng seedlings is ang province as their counterpart sa program natin. So usually ang binibigay sa kanila is mga upo, talong, okra, sitaw. Sundin po yung feeding requirement, right time po sa pagpapakain at rate po sa feeds kasi sa management lang po kasi yung kailangan natin na
Pag nasa tamang management po, alam po natin na magiging mabuti po yung resulta. Sa tanim din po, kailangan din po na may saktong abono at saktong management din po. Aside po kasi sa isda, yung gulay din po natin, kailangan din po ng care po. Isa sa mga nakinabang sa programang ito ay si Dante Estenzo, isang magsasakang matagal nang umaasa sa taniman para sa ikinabubuhay ng pamilya. Nakatabang diha may manguha ang kuan katong mga nagtrabaho diha sila manggulay kung ilang isudan. Sa pagkakataong ito, handa na ang mga residente at benepisyaryo na manghuli ng kanilang mga alagang tilapia. Isa ito sa pinakahihintay nilang araw. Inumpisahan na nilang igahin ang tubig at inihanda na ang lambat. So ngayon, mag-harvest ang mga benepisyaryo natin ng tilapia. Ito na yung pangalawang harvest season nila. Pag bumaba na yung tubig, sa kanila huhulihin yung mga tilapia gamit ang lambat. Nang tuluyan ang bumaba ang tubig sa palaisdaan ay inumpisahan na nila ang paghuli. Ilang kilo rin ang kanilang nakuha. Siguradong may maiuuwing ulam ang bawat isa. Bago pa man dumating ang proyekto, hirap na ang mga magsasaka sa pabago-bagong panahon. May mga panahong sobrang init at may panahong biglang tag-ulan, dahilan upang bumaba ang ani. Ang importance po ng project nito is it's like an intervention po sa mga ating mga benis when it comes sa mga tagtuyot at ating ulan po. No? Ang mga harvest nila is sila rin makabenepisyo nito. No? Sila either ibebenta nila or as konsumo sa kanilang everyday na pangangailangan po. And then sa lawa naman, after 3 months, 3 to 4 months, pwede na ma-harvest ang tilapia nila. No? Sa tulong ng mga pagsasanay mula sa proyektong Lawa at Binhi, natututunan ng mga benepisyaryo ang tamang pamamaraan ng pagpapalaki ng isda, pagtatanim, at pangangalaga sa lupa. Hindi na lamang sila basta nagtatanim. Sila ay natutong magplano, magsuri, at umangkop. Sa bago pa may nagsugod dani kanang sagbutan kay ni dani ang among tanang area. So ang mga daghan man mi kay dadto, so daghan man mi mga member na mga beneficiary sa DSWD. So giuna nagilamon pa mi sa primero, ginluan ginamo pagmayo ang area. Among gitabangan dayon nagsugod dayon mi og tanom sa nagkalain-lain nga mga tanom, mga gulay. Sa bawat araw ng pagtatrabaho, nabibigyan ng kabuhayan ang mga benepisyaryo, habang sabay na pinapangalagaan ang kalikasan. Ang kanilang pawis at pagod ay katumbas ng mas matatag na kinabukasan. Ang Project Lawa at Binhi is beneficial to the beneficiaries, of course, for Mr. Pinit because it provided a source of temporary income for the 20 days na nagtatrabaho sila dito sa area nila. And in terms of food security, may na-harvest din sila dito sa kanilang mga tinatanim, providing also the products for Barangay Minsapinit population. Because Barangay Minsapinit is around 12 kilometers from the city proper, and it is impossible for them to go to the market every day. So dito ay napoprovide nila ang mga needs dito sa mga tinatanim nila. Opo. Ngayon, makikita ang pagbabago. Mas maayos na ang daloy ng tubig, mas maganda ang ani at mas buo ang loob ng mga mamamayan na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Ako po ay lubusang nagpapasalamat po, lalong-lalo na po sa ating Secretary ng Department of Social Welfare and Development
Secretary Rex Gatchalian po. At lalong-lalo na po sa inyong lahat, ma'am, na andito ngayon sa Barangay Minsapinit upang magsagawa ng survey o kaya monitoring kung paano natin na-implement ang ating Lawa at Binhi program sa ating barangay po. Pero sa ngayon po, dahil po sa Lawa Binhi program ng ating mahal na Pangulo at sa DSWD, tayo po ay nagpapasalamat po dahil natutulungan po natin ang ating mga kasamahan o kaya taga-baryo para maiunlad po ang kanilang pamumuhay sa bawat isa. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at patuloy na pagsuporta ng DSWD, nananatiling buhay at aktibo ang proyekto. Nais ng mga taga-Minsapinit na maging halimbawa sa iba pang barangay sa rehiyon. Kaya if makita namin ang project is masustain, bibigyan namin sila ng, again, Food for Work program. Food for Work program is a 4 days intervention na which masustain nila ang kanilang mga project, especially sa garden at sa dawa. Maybe in the next 3 years, hopefully the project will be sustained. But for now, the project is really giving them income, giving them the chance to augment, to uplift their standard of living. Ang kwento ni Dante at kanyang kapwa benepisyaryo sa ilalim ng proyektong Lawa at Binhi ay patunay na sa tulong ng kaalaman, pagkakaisa at malasakit, kayang buhayin at pagyamanin muli ang ating kalikasan. Ito ang Lawa at Binhi, ang binhi ng pag-asa para sa mga Pilipinong handang bumangon at lumaban sa hamon ng panahon. Magpasalamat day mi sa DSWD sa dawat na mga tabang gikan sa ilang opisina sa DSWD tungod sa Lawa at Binhi nakatabang ka na magdako. Tulad ng isang binhi na patuloy umuusbong, ganito rin ang nais ng DSWD na makamit ng mga mamamayan na natutulungan ng mga programa nito. Dahil sa Lawa at Binhi, isang komunidad ang hindi na magugutom pa dahil sa mga pananim na patuloy nilang napagkukunan ng pagkain. Magpapatuloy din ang pagkuha nila sa isda sa lawa na kanilang ginawa at pinangangalagaan. Naway nagsilbi itong inspirasyon sa lahat ng komunidad sa bansa na magkaroon ng inisyatiba na maglunsad ng mga community garden at lawa na magbibigay ng araw-araw na pagkain at patubig na hindi na kailangan gumastos pa. Ako po si Bianca Piedad Tamundong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.